Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Emil Grace Delfin. Sabi lang dito, sino ang mas kapanipaniwala? Ang USAA or Office of the Sergeant at Arms or ang NBI statement tungkol sa putukan sa Senado noong March 13. No, pakinggan natin ang ako, mas believe ako dito sa Sergeant at Arms ng Senado. Yung pong kinalalagyan nila ay part na po ng Senate premises. Hindi po yan part ng Senado. Mali po yung sinasabi nila na nandun sila sa GSIS. An exchange with the NBI agents or people that led to that. Kasi for some people, yung 27 shots is quite, for lack of a better term, No, yun po in an actual gun battle, actual gunfire. Pag meron pong bumaril sa inyo, your tendency is to protect yourself, di ba? Lalo na, ang report namin ay gusto nilang pumasok dito. So, matras kami, pero tuloy-tuloy ang putok nila. Anong choice po namin? Napuputok din po kami to prevent them from coming in. So, yung the rest of the shots po were directed at them? Yung the rest of the shots? Kasi muna sa... Hindi na po namin sila nakita. So, sa taas pa na nakita nyo, yung mga windows, di ba? So, hindi po ito directed sa tao kasi hindi na naman namin na sila nakikita. Just to scare away na huwag na silang tumuloy. So, it was fired sa windows po? Sa windows. So, nakita naman natin, windows, di ba? Kasi kung hindi kayo paputok, makakala nila, takot kami o wala na kaming bala. Di, susugod na sila sa loob. Yung argument po, sorry. So, we're just sending the message na you cannot go inside. You cannot do this to the Senate. This is a sacred institution. Baka sabihin naman nila, sir, nasa GSIS naman sila, wala sila sa Senado, bakit kailangan ng gano'n? Hindi po. Yung pong kinalalagyan nila ay part na po ng Senate premises. Hindi po yan part ng Senado. Yo! Po yung sinasabi nila na nandun sila sa GSIS. Sir, kasi parang parang pader lang. Parang pader na Actually, it's a ledge, di ba? Para may emergency exit kami. Mayroong fire exit ledge ito. But it's still part of the premises of the Senate. Kasi hati ito, di ba? Hati ito. So, kunyari, ito yung building, may ledge ng konti, nandito sila. So yung ledge na yun, Senate premises. Kung ano yung tapat ng property namin, ng pader namin, Senate property yan. Okay, so literally, nasa Senate sila, Senate premises. Senate sila. Sir, may nagtatanong din tungkol din sa nagdi-drill. Sino ba yung nagdi-drill dyan sa ground floor na yung pintuan na yun, pag binuksan mo, Senado na yun? Sino po ba yun sila? Actually, hindi pa namin malaman kung sino yun. It is subject of the investigation of the PNP. Siguro, hintayin natin investigation kung sino ito. Anong reason ng pag-drill nila na nakita natin lahat gabi na yun, di ba? So because of that? At saka, normally naman, pag may gagawin ang GSIS dito sa common area namin, mag-coordinate yung maintenance ng GSIS sa amin. So, hindi natin malaman kung GSIS pa yun o NBI. Yung kung kinalalagyan nila ay part na... Ayun. So, ako, believe ako dito kay Major General Aplasca. Very honest. So, inaamin niya na ngayon, sila ang unang nag-warning shot. Kasi, nakita nila, may mga armado na nagtangka ng papasok. Nasa Senate compound na sila papasok. So, nag-warning shot. Isa. Pag-warning shot, ayun, pumutok yung armadong kalalakihan na hinihinala ang mga NBI. Ayun na. Simulan na ng putukan. So ako, normal yun. Standard operating procedure yung warning shot. At least walang nasaktan o nasawi. Kung putukan lang, parte na yan ng drama. Political drama na nangyayari sa bahay. Kaya, bahala ng taong bayan. Kasi kanya-kanyang narrative . May nabasa kong post kanina ni Senator Amy. Sabi niya na, binabaliktad nila ang narrative. It's true na ang Sergeant USAA ang unang nagpaputok. Kailang warning shot yun. Bakit this oras ng gabi, nandun yung mga armadong NBI
Anong purpose nila? Sabi ni Senator Amy, baka ang purpose is to arrest Bato at all cost. Kaya ang Office of the Sergeant at Arms din defend the Senate compound, Senate building, Senate personnel at all cost. Kaya nagkaputukan. So yung nag-drill, inamin na ng NBI na sila yung nag-drill. Anong purpose nila na mag-drill? Ay, anak ko, parang KOJC style. Kaya lang, mas decisive yung KOJC noon dahil iba ang style ni Torre. In fairness kay Torre, very decisive siya. Dito sa NBI, parang maraming kapalpakan dito sa operasyon na sinagawa ng NBI. Basta lumalabas total failure yung pag-aresto nila kay Senator Bato. Yung first day pa lang na siyam na NBI agents, batang-bata pa, natakbuhan sila ng 64-year-old senator. Doon pa lang, palpak na. Kaya nakaboto si Senator Bato. So, ang lumalabas ngayon is, they want to arrest Bato para hindi makaboto doon sa Senado, sa kudita sa Senado. Ngayon, natuloy ang kudita, di crying time na sila. So, pabor na lahat ito ngayon sa taong bayan. Bakit? Dahil BP Sara na impeachment, it will go smoothly na. Wala na po tayong problema. Yung paninira nila na ibabasura daw kagad ang impeachment, hindi. Itutuloy. Nag-announce na si SP Cayetano na by Monday, i-convene na nila ang impeachment court. Ibig sabihin, matutuloy na. But ang resulta, ang botohan ay alam na natin. Impeachment is a political process, is just a numbers game. So, salute to the brave Marines na nagdepensa sa Senado. Salute kay Major General Aplasca. Malayo na mas nagtitiwala ako sa kanyang payag kumpara sa mga taga-NBI. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko sa balay sa tabangan na Mugyero. So mauna ni ang itsura sa buslot sa iyang atop. So gipang butangan lang gani ni og susglo. So makita gid nato nga buslot na gid kaayo ang iyang atop. So kuan na gyud nangaputol na gani ang uban. So karon mag-atop na ni siya. O karon mao na ni ang yero nga among gihatag nga para mapulihan ang ilang atop.
ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Kaya sa Ginoo nga nagtabang sa kasi Philippine nga na pulian na gid akong atop Nga pila na to ka tuig?